all of us knows this already, but I'd like to read it again. Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Ang sabi po rito, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more life more than food, and body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you worrying add a single hour your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin, and yet I tell you that even Solomon in his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. God bless the reading of His Word. Okay? Tayo pong mga tao, parang likas sa atin na mag-alala. Likas sa atin na problema sa pang-araw-araw po nating mga pangangailangan, pang-araw-araw po na mga survival po natin. Okay? That's us. Parang human nature po natin. Instead of trusting the Lord, we worry about many things. And sad to say that our worries, many of our worries doesn't come. So parang walang saysay ang pag-alala mo bilang tao sa mga bagay na hindi ka naman dapat nag-alala. Kasi hindi naman sila generally nangyayari o natutupad. Okay? Nag-alala po tayo at tawag dito, para wala tayong Diyos na pinaglilingkuran o Ama sa langit na nagmamahal sa atin o nagmamalasakit sa atin, kasi yung ating mga pinaprioritize, yung pagkain, yung damit, yung mga pang-araw-araw nating mga pangangailangan ay yun din ang ginagawa ng mga pagano. Ang mga pagano po, ito po yung mga kinikilala po natin na wala pong mga Diyos. Okay? Iba-iba po yung kanilang sinasambang Diyos. Okay? Hindi po kagaya ng meron po tayo na namulat po sa pananampalataya, sa paniniwala po sa salita ng Diyos, na meron pong Heavenly Father na nagmamahal po sa atin. Meron pong Heavenly Father na binigay ang kanyang bugtong na anak at namatay sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay tubusin sa ating mga pagkakasala. So, because of that, hindi po dapat tayo nag-aalala ng anumang survival po natin, kung paano tayo makasurvive in a day. Okay? Kasi ang ating Heavenly Father, nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin, ay matapat siya. Okay, matapat siya in providing our daily needs, because that was his promise in the past. Hanggang ngayon, promesa pa rin niya yon, pangako niya pa rin na He will supply our needs, okay, according to His riches and glory. Pagka sinabi po natin He will supply our needs, gaya ng deklarasyon ni Apostle Paul, but my God will supply all your needs according to His riches and glory, which is in Christ Jesus. Pagka sinabi mong He will supply your need, pagka sinabi mong need, lahat ng klase ng need, basta pangangailangan po, ay tutugunan po ng Diyos. Okay, it's beyond question. Basta as long it's a need, it will be provided. It's a given. But the process or the means on how this being provided, doon tayo na-amaze. Okay? I'm not amazed that God is providing my daily needs, because it's a given. It's a promise that God is fulfilling before my eyes, right before me. Every day of my life He's been providing our daily needs. Okay? Lalo na kami sa pananampalataya o sa mga namubuhay sa tinatawag po nating we live by faith na tinatawag, na wala ka namang inaasahan monthly o weekly o whatever na income. Okay? You just live by the grace by faith.
sa biyaya ho ng Panginoon. At nakikita naman at nararanasan naman namin ang pang-araw-araw na yan that He is providing because it's a given that He promised that He will supply our needs. Okay? Hindi lang isa, kundi lahat ng needs ho natin basta pangangailangan. Hindi po lahat ng wants, hindi po lahat ng gusto, kundi lahat ng pangangailangan po natin He will supply as He promised. But yung proseso at ang pamamamaraan at mga daluyan na gagamitin niya, doon tayo namamangha kasi many of this ay unexpected. Many of this ay hindi natin lagay mo baga, of all people, yung tao na yun na hindi mo inaasahan, yun pa yung ginamit ng Panginoon to bless you today. Okay? Itong mula kanginang umaga, pagising natin kanginang umaga, maring iba sa atin nag-aalala nung ating anong ating almusal, panangalian, merienda, hapunan, o anong ating kakainin. Okay, where are we going to get all of this? But ito, natapos na yung maghapon natin. I believe lahat naman po tayo nakakain siguro. Umaasa po ako, okay? Umaasa po ako na the Lord indeed has promised na providean niya po yung ating pangangailangan. So instead po na mag-worry po tayo, we keep on trusting the promise of God because He is a fulfiller of a promise. Kagaya na nabanggit ko kagabi, when He give a promise, He fulfills it. Okay? Ang paraan niya at ang panahon niya ay kakaiba doon sa paraan at panahon natin. Kagaya na binabanggit ko po lagi dito, ang paraan ng Panginoon po ay tiyak at tumpak. Pero ang paraan po natin ng mga tao sa maraming mga pagkakataon, ito po ay palpak. Okay? Pero ang paraan ng Panginoon po, tumpak po, tiyak kasi alam niya po ang need po natin. May mga panahon pa nga siguro sa buhay natin na akala natin yun yung need natin, ay hindi pala yun ang need natin. Mas alam po ng Diyos ang need po natin kaysa alam po nating need natin. Okay? At yung timing niya po ay perfect. Sabi nga po, it may not be the timing you wanted, but it's the timing that you need. Okay? Yung paraan niya, yung panahon niya, yung oras niya, pagtugon ng pangangailangan po natin, you name it, financial need, material need, physical need, psychological need, whatever kind of need that you have, it's a given that the Lord will provide. As He promised, He will fulfill that promise. Kung paano siya tumugon sa panahon ni Abraham, kung sa panahon na kanyang ialay ang kanyang anak, at yun po yung paraan niya ng pagsamba dahil nutusan ng Panginoon. Okay? Nung tinanong siya ng kanyang anak, nasaan po ang alay? Abraham told his son Isaac, the Lord will provide. Indeed, the Lord provided a ram to replace Isaac doon po sa tinatawag na altar kung saan po siya ay papatahin para ialay. So the Lord provided a replacement para doon kay Isaac because that's what the Lord has promised. A declaration of Abraham that until today, okay, until today, even in the New Testament, si Paul, ganun din ang kanyang naging declaration. At yun po yung katotohanan na until today, we are experiencing the provision of the Lord. Iba-iba po yung kanyang ginagamit na mga daluyan, okay? Pagkain man yan, damit man yan, pambayad ba niyan sa electric bill natin, pambayad sa water bill natin, at pambayad sa tuition, pambayad sa upa sa bahay, at marami pang iba ng mga bayarin natin, pabili ng pagkain. He provides it. Okay? Each day of our lives, tinutugunan po ng Panginoon ang ating mga pangangailangan because that's He promise. That's why we should not be worrying about it every day. Okay? Kasi nga, kagaya na nabanggit, hindi ka naman makakadagdag sa height mo ng 1 pulgada or ng isang inch doon sa height mo sa pagwo-worry mo. Because there's nothing that worry can do in your life. Maliban sa it tawag dito, it stresses you, okay? At magkakasakit ka pa dahil worry brings stress At mag-stress ka ay you will become sickly, magkakasakit ka. The more na magkaroon ka ng pag-worry, mag-stress ka, physically, ikaw ay madidrain at ikaw ay magkakasakit. The more problems that you will have. Okay? Hindi na siya nakatulong, nakadamage pa siya sa health mo, nakadamage pa siya sa health ko, it affects the family, it affects the daily routine na meron ka sa pag-aalala na ginagawa mo na wala namang ginawang tulong sa'yo, kundi nagpalala pa ng sitwasyon mo, nagpalala pa ng problema mo, nagdagdag pa. Okay? It adds on doon sa problem that you are facing. By worrying each day of your life, you're not helping yourself. In fact, you are self-destructing, okay? Nag-self-destruct ka
Okay? Sinisira mo yung sarili mo sa pag-aalala, sa pag-worry na tinatawag dahil it doesn't really help. So kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran, ang amang mapagmahal sa langit na nagmahal sa iyo, lumikha sa iyo, ginagawa ang lahat ng paraan upang ikaw ay pagpalain niya at pagpalain niya ako, ay dapat magtiwala ka instead na mag-alala ka. Kasi ulitin ko, ang pag-alala, wala pong maitutulong. Can any one of you, by worrying add a single hour to your life? Even 1 hour, it doesn't, okay? Katotohanan nga, nagme-menos pa nga ito eh. Nagbabawas. Nagbabawas ng iyong lakas, nagbabawas ng iyong enerhiya, nagbabawas ng taon, ng bilang mo rito sa mundo by doing worries every day. Okay? Walang may ambag ito sa atin. Walang may tutulong sa atin ito. Kaya po, we should not be worrying about clothes. Okay? Even pagkain, even because the flowers in the fields grow. Wala ho silang hindi ho sila nagtawag dito, hindi po dinidiligan ng sarili nila, pero tumutubo na lang silang ganyan. Because, okay, ang Diyos natin ay gumagawa ng pamamaraan upang sila man ay maalagaan. Pero ang tanong, sino ba mas mahalaga, sila o ikaw? Ang damit o ang tao? Okay? Ang pagkain o tayo? Tayo. Okay? Hindi naman namatay ang Panginoon sa pagkain. Hindi naman siya namatay doon sa damit. Hindi naman siya namatay doon sa bahay mo. Namatay siya para sa iyo. Namatay ang Panginoong Hesus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So pinapakita kung gaano ka kahalaga. So kung ikaw ay pinapahalaga ng Diyos, dapat ikaw din at ako, pahalaga natin ang ating sarili. So instead of worrying, we should be trusting the Lord in everything. Okay? In every day of our lives, every hour, every minute, every second, we should be trusting the Lord and use whatever talents and gift that He has given us para anuman yung kanyang naising ipagawa sa atin, magawa pa rin natin na hindi po tayo nag-alala kung ano po ang magiging resulta nito. So challenge po sa ating ngayong gabi, make God your priority, don't worry. Una po sa lahat, worry not. Okay? Don't worry what's gonna happen next. Don't worry when this pandemic will end or will stop. Don't worry about vaccine, kung ikaw magpapabaksin o hindi. Don't worry about next month or don't worry about next year because it doesn't help. Walang magawang tulong sa iyo ang iyong pag-alala. Okay? 'Di ba? Minsan example ko nga rito, maraming mga tao nag-alala nung tinatawag nating mga bayarin, kinabukasan magbabayad na. Okay? Ang aming diyan ginagawa, practice namin nung nabubuhay pa si Mrs., ang practice namin ay simple lang. May bayarin bukas, tayo ay manalangin at tayo matulog dahil bukas pa yan. Okay? Ang iba ginagawa, inaalala po nilang bayarin bukas hanggang di na sila nakatulog. Bakit? Nag-alala nga po sila eh. So nag-alala sila, nagganap ng paraan kung paano mabayaran yung kinabukasan. But the thing is, hindi naman natin hawak yung bukas. Wala ding certainty na tayo ay makarating sa bukas na maayos, ligtas at buhay, malakas. Wala pong ganun. Okay? So kung ikaw ay mag-alala, magdamag, it doesn't help you, at ikaw ay na-stress, at ikaw ay maaari pa magkasakit, at itong nangyayari sa kalimitan, itong nangyayari. Kinabukasan, may mga pangyayari, maging sa amin, sa buhay namin, yung mga inaalala mo, bayarin mo kinabukasan, kami natulog, nag-pray kami, natulog, kinabukasan, gising, yung maniningil ng bahay, hindi dumating. O yun ang paraan ng Panginoon upang tugunan yung pambayad doon. Hindi pa kami bayad, pero hindi dumating yung maniningil. O, hindi ba naka-ano kami? Naka-save kami nung aming, tawag dito, nung aming araw na yon. Nakatulog kami na maayos, na mahimbing. Laki ng sisi nung iba na hindi na sila natulog sa pag-alala, tapos di naman dumating yung maniningil nung kanilang upa dun sa bahay o mamumutol ng kuryente or ganun din sa tubig o yung mga naniningil sa kanila. May mga panahon hindi ho sila darating. So kung ikay nag-alala magdamag, hindi ka natulog, magsisisi ka, ba't di ka natulog? Kasi hindi naman dumating ang maniningil sa iyo o naningil sa iyo, di nakarating. So ang akin po sinasabi ay simple lang. Instead na mag-alala ka, magtiwala ka sa Panginoon, kinabukasan, matulog ka ngayong gabi, manalangin ka, matulog ka ngayong gabi, kinabukasan, dahil sabi nga po rito sa ating binasa, okay, each day has enough trouble of its own. Okay?
So you don't worry about tomorrow. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Okay? You don't have to worry about tomorrow because tomorrow will worry about itself. Okay? Because today, you have enough trouble or you have enough need for today. Okay? Wag mo na idagdag pa yung need mo bukas. Okay? Ano tawag dito? Inaccumulate mo yung need mo ngayon, yung need mo bukas. Di sabi nga, ngayong araw na ito, marami kang mga concern, marami ka nang hinarap. So tama na yon for today. Bukas, iba naman. Bukas, iba naman. Okay? So wag mong wag mong problemahin ang hindi mo dapat problemahin dahil bukas pa ngayon eh, or next month pa yan, next week pa yan. Okay? Wag mo problemahin yon. The more you talk about it, the more you think about it, the more you become, you panic about it, walang magagawang tulong, maging disposition mo sa buhay ay hindi na magiging tama. So it's a challenge to all of us, okay? Instead of worrying, we should be trusting the Lord because kung paano inalagaan ng Diyos ang mga lilies of the field, kung paano niya inalagaan ang mga ibon sa kalawakan, mas mahalaga ka kaysa kanila. Okay? Mas mahalaga ikaw, ang pamilya mo, sa Diyos, okay? Kaysa doon sa aking nabanggit, the lilies of the fields, the birds in the air, okay? Hindi nga sila na problema eh, okay? Because our Heavenly Father also took care of them. So tayo na mas mahalaga sa kanila, wala tayong dapat ipagwala what comes next because the Lord will take care of us. Nalala ko po, ito po lagi pong no offense doon sa ating mga OFWs, pero when I was in Singapore many years back, at maging nung nagkaroon ako ng mga mission trip sa Hong Kong, sa China, sa Macau, ang laging sinasabi ng mga OFW, pag umuwi ako sa Pilipinas, mamamatay kami pare-pareho sa gutom. Yun ang sabi po ng karamihan. Minsan tinanong ko yung isang member ko, ilang taon ka na ba rito? Sabi niya 8 years. So ilang taon ka na? 40. So mula nung 1-year-old ka hanggang 32 years old ka, saan ka nakatira? Sa Pilipinas. Yung 1 to 32 years old, namatay ka ba sa gutom? Of course not. Kaya nakarating ka pa rito eh. Nakaranas ka ng 8 taon sa bansa ng Singapore at umayos kahit papaano ang kalagayan mo. Pag umuwi ka sa Pilipinas, mamamatay na kayo sa gutom. Yun ang paniniwala mo? I don't think so. Kung binuhay ka ng Panginoon sa Pilipinas for 32 years, kaya ka rin yung patuloy na sustina for another 8 years or even for another 32 years. Okay? Kasi ang buhay po natin wala sa ibang bansa. Okay? Ang buhay po natin wala po sa pera na ating kinikita. Tayo lahat po nabubuhay bawat araw ng ating buhay sa biyaya ng Diyos. We thank God for work. We thank God for a job. We thank God for a business. But all of this are just instruments of the Lord to supply our needs. But they are not the source. They are just channels. That's why ito po lagi ko challenge sa bawat isa. Instead of just connecting with channels, connect to the source. Because kahit ang channels na yan ay magsara, God can open another channels for you. Because He is the source. He can always provide. He can always find ways to provide your need, to provide my need. Okay? Gaano man ito kalaki, gaano man ito ka-complicated ang aking sitwasyon, because He promised me, has He promised you, has He promised all of us, that He will supply all, not some, not several, not few, not majority, okay? Not 99% of our need. But yung sabi roon, I will supply all your needs. Okay? But my God will supply all your needs according to His riches and glory which is in Christ Jesus. Okay? Ang batayan ng kanyang pagtugon sa pangangailangan po natin at sa pangangailangan po ninyo, ay hindi po yung ating sweldo, hindi po yung ating kinikita sa rags to riches, hindi po yung ating allowance o ang ating pong pensyon o ating pong remittance. Hindi po. Okay? Hindi po yung ating passive income. Ang batayan po ng pagtugon ng Diyos ng ating pangangailangan ay according to His riches and glory which is in Christ Jesus. You know what that means? God's riches never runs dry. Hindi po natutuyo ang provision ng Diyos. Okay? Ang kanyang resources hindi natutuyo, hindi nauubos. Kahit kailanman hindi siya mauubos. Okay? Kaya tuloy-tuloy po yung daloy, tuloy-tuloy po ang pagtugon ng Panginoon. It's just a matter of knowing who God is in your life
na siya po ang iyong ma-prioritize each day. Pagising mo pa lang sa umaga, ang una mo nang isipin, ang Diyos. Panginoon, salamat po, nakapagpahinga po kami. Salamat po, Panginoon, iningatan niyo kami sa magdamag. Salamat, Lord, ano man po ang in-store mo sa amin sa araw na ito, salamat sa mga gagawin mo sa buhay namin sa maghapong darating. Salamat, Panginoon, na iingatan mo kami. Salamat, Panginoon, ang aming pangangailangan ay tutugunan mo. Hindi po namin alam kung paano, pero you promise, Lord, that you will supply. Kung pangahawakan mo yung mga pangako ng Panginoon, ay makikita mo yung buhay mo ay maging magaan. Ang buhay mo maaliwalas. Payapa, may katatagan ka, meron kang ngiti sa pisngi. Kasi natutunan mo sa pagising mo pa lang sa umaga, ano oras ka man magising sa umaga, ay meron kang mapagpasalamat na puso. Okay? Ano man ang sitwasyon, ano man maging kalagayan sa maghapon, okay? Hindi mo ipagkakait sa Diyos ang pasasalamat mula sa puso mo. Bakit? Ginising ka niya eh. Okay? May buhay ka pang taglay na pahiram niya, may lakas ka, may kalusugan ka. Okay? Marami ka mang bayarin that day. Still, pasalamat sa Lord dahil siya pa rin ang gagawa ng paraan na matapos mong yung maghapon, na matanggap mong kanyang katugunan, matanggap mo kanyang pagpapala sa iba't ibang mga pamamaraan. Kagaya ng banggit ko, hindi lahat pera kailangan ng tao. May mga panahon ang kailangan mo tatag, tibay na loob. Ang kailangan mo ay sipag at syaga. Ang kailangan mo ay tinatawag nating diskarte sa buhay. Kasi hindi lahat ng panahon pera ang ating need or pera ang solusyon sa ating problema. May mga panahon na hindi ganyan. Okay? Kailangan mo lamang makilala ng Diyos na pinaprioritize po natin, na inuuna po natin, kagaya na binanggit po sa ating binasa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. All these things, okay? Pag sinabi ka, gaya ng banggit ko kanina, all these things, okay, will be added unto you. Lahat ng mga bagay na ito, idadagdag ng Diyos sa iyo. Idadagdag ng Diyos sa akin. Hindi lang ito sa iilan, kundi sa ating lahat na sumasampalataya, nagtitiwala sa Kanya at siya'y inuuna. Okay? Kagaya na nabanggit ko months back, yung salitang unlad ay unahin natin lagi ang Diyos. Gusto mo munlad ang buhay mo, hindi lang po ito R2R ang pinag-uusapan natin. Maraming paraan ng Diyos upang uunlad ang buhay mo. Pero, doon lang sa salitang unlad, alam na po natin kung anong sekreto doon. Unahin natin lagi ang Diyos. Pagka ang Diyos ang nauuna sa buhay natin, nakakatiyak po tayo. Nakakatiyak po tayo, ang provision niya na riyan, ang blessing niya na riyan, at ang pag-unlad ay tiyak. Tiyak ang pag-unlad pagka ang Diyos ang inuuna. Okay? Pagka inuuna mo yung sarili mo, pagka inuuna mo yung paraan mo, ay sigurado. Okay? Ang inaasahan mong unlad, hindi magaganap sa buhay mo. Pero pagka inuna mo ang Diyos sa buhay mo, inuuna ko ang Panginoon sa buhay ko, tiyak po ang pag-unlad. Tiyak po ang pag-asenso. Okay? Tiyak po na ako po ay makakasumpong ng tugon sa aking anumang pangangailangan. Regardless of my need, I am assured of provision from the God that I'm serving, the Heavenly Father that loves me and cares for me. And like with you, ganun din po, mahal ka ng Panginoon, so gagawa at gagawa ng paraan, natutugunan niya rin ang iyong pangangailangan. So instead na ikaw mag-alala, magtiwala ka sa Kanya, unahin mo siya. Okay? Sa lahat ng gagawin mo, okay? Lahat ng gagawin mo, unahin mo ang Panginoon. Lahat ng gagawin mo, maging conscious ka ng presensya niya, maging conscious ka na nandyan siya. Okay? Bawa lang, hugas ka lang ng plato, magpasalamat ka sa Panginoon na habang naghugas ka ng plato, pwede kang umawit, pasalamat ka because you have that opportunity na makapaglingkod sa inyong tahanan. Okay? Makapag-contribute something sa family. Okay. Pagbukas mo ng kalan, bago ka magbukas ng kalan, bago ka magbukas ng gaas, mag-pray ka, naingatan ka ng Panginoon because accidents happen. But when you entrust everything to the Lord, whatever that happens, ano man mangyari, you know that you have entrusted everything to the Lord. And you know that God has a hand in all of this. So that's why you have nothing to worry about. Okay? Sa pagkain, magpasalamat. Sa lahat ng gagawin, anong mga aspeto ng buhay, bago ka umalis ng tahanan mo, salamat ka, ingatan ka ng Panginoon, manalangin ka, pagbalik mo sa tahanan mo, magpasalamat ka na nakabalik kang ligtas. Nandoon yung consciousness. Yun po yung ibig sabihin ng uunahin mo lagi ang Panginoon.
Okay? Unahin natin lagi ang Panginoon sa buhay natin. Okay? Hindi lamang po tuwing tayo kakain, hindi lamang tuwing tayo gigising, kundi sa lahat ng ating gagawin, maging conscious po tayo na nandyan siya kapiling kasama po natin, na siya ay nakamasid, nakabantay sa atin, at ninanais niya na siya yung kaugnayin. Ninanais niya na ikaw ay makikipag-usap sa Kanya. Nais Kanyang maka-fellowship. It's day of your life. It's time. Okay? Bigyan mo siya ng panahon. Okay? Dahil naisin ng Diyos, makipag-ugnayan din sa atin. Sa maraming mga pagkakataon, nami-miss natin ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin because we are too busy to listen to what He is saying. Masyado tayong maraming ginagawa, masyado tayo busy for our survival, na hindi naman dapat. Okay, na hindi naman dapat. Okay? Bigyan natin ng oras si Lord na makapag-usap po sa atin. Okay? He is communicating with us. He is sending messages to us. But many times we are too busy to make attention, busy to listen, busy to pause para mabigyan natin siya ng panahon na makipag-usap sa atin. So ang challenge po sa atin each day ay anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang kalagayan, anumang pangangailangan, problema, suliranin, pagsubok na kinakaharap o mga hamon sa buhay, unahin mo lang si Lord. Bahala si Lord sa kasunod. Siya yung first priority natin each day. Okay? Pangalawa lang po ang ating pamilya. Okay? Okay? Siya po lagi, una siya. Una. Okay? Personal man yan, sa pamilya mo, unahin mo siya, tapos ang family mo, gabayan nyo sila. Okay? Na sila ay lalong mapalapit sa Panginoon kasi yun ang pinaka-importante dito sa mundo. Dahil lahat ng na-accumulate nating wealth, lahat yan iiwan natin. Okay? Lahat yung mga bagay na meron ka sa iyong tahanan, may bahay at lupa ka, o meron kang mga ari-arian, na-accumulate through the years because of your effort. That thing ay iiwan mo rin. Wala kang madadala dyan. Okay? Wala rin ako madadala dyan. Kaya habang ikaw ay narito, establish that ugnayan sa Panginoon. Unahin mo ang Panginoon dahil ang lahat, ang sabi doon natin binasa, idadagdag niya sa iyo. Pagka sinabi mo idadagdag, ibig sabihin you can live without. Pwede ka mamuhay na wala yun. Okay? Ang blessing na idadagdag niya sa iyo, add-on sa iyo, yan ay favor, bonus. Sa pagbibigay mo ng priority sa Kanya, sa pagbibigay ko ng priority sa Kanya, pag-uuna ko sa Kanya. Doon ba sa iyong blessing na meron ka, inuuna mo rin ba ang Panginoon? Nagbibigay ka ba para sa Panginoon doon sa blessing na meron ka? Ang iba sa atin, maaring marami ng blessing na tanggap sa Panginoon, and yet, we have not given something to Him. Okay? Hindi tayo nakapag-contribute doon sa Kanyang gawain, hindi tayo nakapagtulong sa ating kapwa maaari, kasi we keep it on ourselves in preparation for a future. Okay? Self-preservation. Inihanda natin ang ating ang lahat ng iyon, inihanda natin, nilaan natin para sa ating kinabukasan, future ng ating pamilya, ng ating mga anak. Okay. Tama din yun. Pero, I believe a portion of your blessing belongs to the Lord. Para sa Kanya at para din sa pagtulong sa iba. Okay? Kagaya ng binabanggit ko lagi rito, there are blessings that are intended to be shared. It is a must to be shared. Kailangan sa ibahagi. So when God blesses you, you channel it to others. It blesses others as well. Dahil ikaw ay daluyan lang, kagaya ko daluyan lang din, may mga taong ginamit sa buhay mo, naging daluyan sa iyo, ikaw din ay daluyan sa iba. Ako ay may dumaloy din sa akin, dinadaloy ko lang din para tuloy-tuloy ang daloy. Okay, kagaya na binabanggit ko rito, hindi po tayo imbakan ng Diyos ng pagpapala. We are not. Even our rods to riches na ito, this is not a storage, a storehouse for blessing. This is just a channel of blessing. Daluyan lang po ito ng pagpapala, hindi ang rods to riches po, hindi po imbakan ito ng blessing ng Diyos. Daluyan lang po ito, kaya dinadaloy po sa atin ang opportunity to earn,
opportunity to have extra income, opportunity to help others, opportunity to share to others what we have right now. Okay? Opportunity yan. Okay, yun po ang binibigay sa atin dito. Channel ka lang, daluyan ka lang. Ako daluyan lang din. Si Sir Raj daluyan lang. Hindi isang source. Dahil si Sir Raj dinadaluyan lang din. Okay? Salamat na hindi iniimbak ni Sir Raj sa sarili niya. O kanyang talent, ang kanyang gift, ang kanyang knowledge, ang kanyang skills, ang kanyang experience. Hindi niya kinikip sa sarili niya. He's sharing it with us. Okay? Expertise niya, sinishare niya sa atin. So, ano pong pinapakita ito sa atin? So we can share it also to others. Ganun lang ang proseso ng pagpapala. Okay? Pagkainuna mo ang Diyos and God blesses you, okay, which He promised, okay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. It's a promise. It will be given to you. Okay? So as you receive this blessing, this additional blessing, you channel it through again to others para ikaw din ay maging pagpapala sa iba. Hindi lang tayo taga-receive o taga-tanggap at taga-imbak. Okay? Tayo po ay daluyan ng Diyos ng pagpapala. We are all channels. Let us choose to be channels of blessing, not storehouses. Okay? So as we prioritize the Lord in our lives, as we read the scripture kanina, instead na mag-worry tayo, ano isusuot natin, anong kakainin natin, saan tayo titira, o whatever, magtiwala po tayo sa Panginoon na alam niya ang ginagawa niya sa buhay natin. Pagkatiwala po natin ang lahat sa Kanya, He will guide us every step of the way. At unahin lamang po natin siya. Unahin natin siya paggising pa lang sa umaga, hindi lang tuwing linggo na ikay pupunta sa simbahan o ikay makikinig ng sermon, makikiservice, maging sa live stream o whatever. No, it's day to day. Because the God we serve is not only a Sunday God. Okay? Think about it. The God we serve is not only a Sunday God. We don't only worship God on Sunday. We can worship God every day of our lives. Okay? The moment we woke up in the morning, worship Him, thank Him for everything. Nako, napakabuti ng Diyos. Napakasagana ng Kanyang biyaya, napakasariwa ng Kanyang habag, napakatatag ng Kanyang pag-ibig, napakadakila ng Kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. So let us enjoy it and let us experience it, enjoy it, and let us share it as well. Dahil yun pong naisin ng Diyos. Lahat po tayo daluyan. Okay? So wag na natin alalahanin ang sunod pang bukas, sunod na buwan, ano na mangyari, ano pang whatever comes next. We just raise our hand before the Lord and say to the Lord, Lord, thank you. Thank you so much. You've been so good. You've been so faithful. You've been so true to your promises. You never lack anything. You are the supplier. You are the blesser each day. And always remember this, my brethren, my fellow R2R family member. Okay? Lagi po natin tatandaan ito na sa ating paglilingkod sa Diyos, let us always prioritize and love the giver more than all the gifts. Okay? Siya po yung giver eh. So siya po yung ating mahalin, wag po yung binigay niya sa atin. Okay? Siya po yung ating i-prioritize, hindi po yung gifts, hindi po yung talents, hindi po yung regalo niya sa atin, kundi siya. Yun po yung ginawa ni Abraham. God gave a promise to Abraham that he will have a son na maging daluyan ng lahi niya. Okay? Na kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Okay? At dami ng bituin sa kalangitan. Okay? Yun yung pangako sa kanya. Pero one day, God gave a test to Abraham. Abraham, your son, your only son, give him to me. Without a shadow of a doubt, without questioning the Lord, Abraham, early in the morning, he saddled his donkey. Okay? He traveled 3 days together with his 2 servants and Isaac. He went there in Mount Moriah, doon sa paanan ng Mount Moriah, sabi niya sa 2 alagad niya, maiwan kayo rito, okay? Maiwan kayo rito dahil ako at ang aking anak pupunta doon at kami sasamba. Alam ni Abraham, papatayin niya si Isaac pag-akyat niya roon kasi gagawin niyang alay. Alam niya yun. Kasi yun ang binigay na utos na kanya ng Diyos sa kanya. So he went up.
Okay? People are asking why Abraham was able to give Isaac as an offering to God, as an obedience to what God wanted him to do. Simple lang po. When Isaac asked, where is the alay? Nandito na lahat, pero saan yung alay? Abraham knew in his heart that it was Isaac because that was God wanted him to do. But instead of telling Isaac, ikaw ang alay, anak, pasensya ka na, hindi ho. Ang sabi po ni Abraham, the Lord will provide. Lo and behold, the Lord provided a ram to replace Isaac. Okay? The reason why Abraham was able to give Isaac as an offering to God, in obedience to what the Lord wanted him, is simple. Abraham loved the giver more than the gift. Mas minahal po ni Abraham ang Diyos na nagkaloob sa kanya kay Isaac kaysa kay Isaac mismo. At yun po yung ninanais ng Diyos sa atin. Yun po yung kalooban ng Diyos sa atin. Instead of loving all the gifts, okay, we appreciate all the gifts. Let's thank God for all the gifts. But loving them, it's another thing. We should not be loving them. We should be loving, okay? Loving, okay? Mas mahalin po natin ang Diyos na nagbigay ka sa regalong binigay sa atin. Yes, maybe our children, they are gifts from the Lord. We love them. But pagdating sa pagmamahal, we should love God, the giver, more than all these gifts combined. May bahay ka, may lupa ka, may property ka, may trabaho ka, may pamilya ka. All of those are gifts from the Lord. But you should love the giver more than all the gifts that He has given us or that He has blessed us with. Okay? Pag natutunan po natin ito, hindi po magiging problema sa atin ang tinatawag na giving. Hindi po magiging problema sa atin ang tinatawag na sacrificing, because we know the purpose why God has blessed us. Bakit tayo pinagpala ng Panginoon at patuloy pang pagpapalain ng Diyos? If you know who your priority is, kagaya ngayong gabi, kung alam natin ang prioridad natin ang Diyos sa buhay natin, every day of our lives, we don't have time to worry. We should not be worrying about what comes next. What happened tomorrow? Okay? Kasi nga sabi nga ng Bible sa Proverbs 27:1, boast not thyself of tomorrow because you don't know what tomorrow will bring forth. Hindi mo naman alam kung ano dadali ng bukas. Hindi mo naman alam kung makakarating ka bukas kasi hindi naman tiyak yan. Okay? So mas marapatin po natin, mas uunahin po natin. Sa Diyos tayo magtiwala at ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya kasi siya lang ang nakakaalam ano man ang pinaka-the best, ang pinakamainam para sa atin. At yun po yung nais ng Diyos sa atin. So tonight, yun po yung challenge sa atin. Instead na problema tayo ng pang-araw-araw nating survival, pagising mo bukas, pagtulog mo ngayong gabi, magpasalamat ka na sa Panginoon bago ka matulog. Gabayan ka niya, pagising mo sa kinabukasan, siya ulit ang unahin mo, pasalamatan, pagtiwalaan. Ano man mangyari sa maghapon, wala kang dapat ipag-alala dahil He is in control of everything. He knows what He's doing what's best for you, what's best for me. Ginagawa niya lahat para sa kabutihan natin, sa kabutihan mo, sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Okay? So yun yung challenge. Unahin natin lagi ang Diyos, unahin natin siya, kung nais natin umunlad ang buhay natin, umasenso ang buhay natin. Ang rags to riches, ang iba pa mga business na meron ka, pinagkakitaan mo na meron ka, ay lahat yan ay daluyan lang. Dahil ang tunay na source ng pagpapala, ng provision, kagaya nung nangako, ay walang iba kundi ating Diyos na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin. So tonight, baunin po natin ito. Maya-maya po, after 1 hour, hindi na po tayo maghiwalay po tayo ulit at magpapahinga po tayo. Baunin niyo po itong katotohanan ito. Wala pong maidagdag na tulong sa buhay mo to survive ang iyong pag-alala. Okay? In fact, it will worsen your situation. In fact, it will make you sick. In fact, it will add trouble. In fact, it will make you panic more and more. But trusting in the Lord will help you not only survive, but overcome your daily needs, but overcome your daily challenges, but overcome your present crisis. Even itong crisis na meron tayo,
Diyos lang naman ang pwedeng makatulong sa atin upang ma-overcome po natin ito. So ito po yung challenge ko sa ating lahat ngayong gabi. At nagpapasalamat ako for giving me the opportunity to share it with you. Ang priority po natin, una, ang Diyos. Pangalawa, pamilya. The rest follows. Kung ano man yung kasunod nyo doon, trabaho, negosyo, whatever. Basta itong dalawang ito, yun po yung ating prioridad. Ang Diyos, paglingkuran natin, pasalamatan natin, gawin natin ang kanyang nais, at alalayan po natin o alagaan po natin, mahalin po natin ang ating pamilya, at gawin po natin anumang nararapat para sa kanila. And again, ang sabi ko kanina, na narinig ko rin, ay don't sacrifice your family for your business because they're always your priority after God. Let us pray. Father, we thank you so much for tonight. Thank you for the opportunity you've given me to be able to share what's in my heart, what's in your word. I pray, Lord, for each and every one that you just bless your people, your children. Patuloy, Panginoon, abutin niyo po sila sa kanilang mga pangangailangan and their deepest needs. I pray you open the windows of heaven and shower your blessing to them. Kung mayroon mang may karamdaman sa kanila, Panginoon, iunat niyo pong yung mapagpagaling na kamay at sila po ay pagalingin. Ano man po ang kanilang mga struggles, tulungan niyo sila na ito'y kanilang ma-overcome, mga hamon sa buhay, kanilang mapagtagumpayan. At ano man ang kanilang pinoproblema sa kinabukasan, Panginoon, ngayong gabi, pagkaloob niyo po sa aming lahat, Panginoon, sa aming pagpapahinga, ang isang mapayapa na pahinga at ligtas na magdamag sa presensya mo, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat, maging ang aming mga coaches, maging ang aming CEO, Panginoon, with his family right now. Take care of them and bless them, Panginoon. At patuloy i-bless mo ang R2R family. At patuloy nawa, magamit mo bawat siya sa amin, maging blessing sa marami pa. Lalo na po sa tinatawag po naming masa poor at maging ang mga working poor. Make us a blessing to each and every one of them. To you we give the praise, the glory, and the honor. Dahil ikaw lang karapat dapat tumanggap ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.